Hello po mga Amores! Welcome back to my channel. For today's video naman po, ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa zero balance billing sa mga DOH hospitals. Ang mga frequently asked questions po tungkol dito ay kung libre ba talaga ang lahat ng procedures and medicines? Kailangan ba na updated ang hulog mo sa PhilHealth? Paano kung may kulang na hulog sa PhilHealth? Covered ba nito ang lahat ng hospitals? I-discuss po natin ang mga bagay po na ito based sa mga official policies ng DOH, PhilHealth, at Universal Healthcare Law. Ano ba ang zero balance billing? Ito po ay tinatawag ding no balance billing. Ito po ay policy ng DOH kung saan walang babayaran ng pasyente or zero ang hospital bill upon discharge. Pero may mga conditions po. Applicable lamang ito kapag naka-admit po ang pasyente sa DOH retained hospital, nasa ward or basic accommodation lamang po ang patient, and PhilHealth member po ang patient. Bakit may zero billing? Ito po ay bahagi ng Universal Healthcare Law under Republic Act 11223 na nagsasabing automatic member ang lahat ng Pilipino sa PhilHealth. Dapat mabawasan ang mga out-of-pocket expenses ng mga pasyente. Government hospitals must implement no balance billing for qualified patients. Goal po nito na sana ay walang Pilipino na ma-hospital na malulubog po sa utang. Anong hospitals ang covered? Lahat po ng DOH retained hospitals ang covered. Please note po na hindi automatic lahat ng government hospitals ay covered. Specialty hospitals na government-owned and controlled corporations ay maaari pong may ibang billing systems. Kaya importante po na magtanong po muna sa hospital kung DOH retained ba sila and if they're implementing po yung zero billing system. Ano ang covered sa zero billing? Kapag qualified po ang patient, ay covered po nito ang room and board kung ward or basic only, professional fees ng doctor, laboratory test, diagnostics, medicines available sa hospital, at yung mga medically necessary procedures. If all conditions are met po, ay zero ang babayaran ng pasyente. Paano naman ito ma-avail? Upon admission po ay kailangan sabihin niyo po agad na mag-a-avail po kayo ng no balance billing. I-present niyo po yung PhilHealth ID or mga details, piliin ng ward or basic accommodation, and i-confirm sa billing section before discharge. Pro tip po, always ask the billing officer kung may possible charges bago po ma-discharge ang patient. Mga frequently asked questions po ay kung libre ba talaga ang lahat. Libre po ang lahat kung ward accommodation po yung pinili ng patient, medically necessary ang lahat ng procedures, and available ang mga gamot doon po sa hospital pharmacy. Hindi po magiging libre kung nag-private room upgrade po yung patient. May mga elective procedures po na ginawa sa patient at may mga medicines na kailangan pong bilhin sa labas. I-ask question number 2. Paano kung hindi updated ang PhilHealth ko? Batay po sa pinapatupad na zero balance billing ng DOH at PhilHealth, ang lahat ng Pilipino ay ituturing na PhilHealth members po, maging sila ay direct or indirect contributors. Kahit hindi updated ang hulog ay maaari pa rin pong makover. Pwedeng ayusin or i-process ang membership sa hospital habang naka-admit. Meron po silang mga point of service. Frequently asked question number 3, bakit may sinisingil pa rin sa akin kahit nasa ward lang ako? Ang mga possible reasons po ay may gamot na hindi po available sa hospital pharmacy, may special supply na binili po sa labas, at may services na hindi medically necessary na ginawa po sa patient. Kaya lagi nyo pong hingin yung itemized billing para po malinaw. Ito naman po ang list ng mga DOH retained hospitals.
Ayun lamang po, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito ay i-share nyo rin po sa iba para mas marami pa po tayong maabot at matulungan. Salamat po, hanggang sa muli, paalam!